Okay, sana itong taon na ito ay magiging a year of commitment. 2024 maybe a year of commitment to us. No? Of course, lahat naman po tayo. Every year, we try to be committed. Yun po yung ating inaasam-asam because dahil sa ating gratitude sa ating tagapagligtas. Hindi lamang po yun ang magagawa po natin, right? Kundi ibigay po natin ang ating buhay para sa Kanya. Kaya ating buksan muli ang ating Biblia sa Philippians chapter 3 verse 13 hanggang 15. Bagamat isinama ni Brother Moore yung 16 because yun po yung angganan ng ating text. So please open with me in Philippians chapter 3 verse 13 hanggang 15. Tama ba? Okay. Chapter 3, 13 to 15. Ating basahin sa NIV translation. Right? So, sabi po dito, nasaan ka na? 13. So, I ask you, sorry. Nasa Ephesians pala. Practice. Okay. 13. Kaya pala hindi ko siya mahanap. Ako pala yung naliligaw. Sana hindi tayo maligaw. This coming 2024. Okay. So, ganito po yun. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind, straining forward what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. If those of us who are mature think this way, if anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Yun po yung ating verses na binasa. Manalangin muna po tayo. O Diyos, kami po ay pusong nagpapasalamat po sa inyo because as we wait, habang hinintay po namin ang pagtatapos ng taon po ito, as we will come another year sa aming buhay, sa buhay ng simbahan, we don't know kung ano po ang nakapaloob po dito. Kaya kami po ay nagagalak po Diyos kung ano po ang magaganap sa bagong taon na darating po Diyos. Alam po namin na hindi ka nagbabago. Kung ano yung ginawa mo during the last year, ay ganun pa rin na Diyos ang gagawin mo po sa amin. Ibig sabihin, yung katapatan mo ay hindi po nagbabago sa mga tao mo na hindi po tapat. Magamat we are trying to be faithful to you, ay hindi ka nagpupulang mo Diyos. Kaya samahan niyo po kami. Hindi po namin kung ano po ang atin ng mensahe sa ganito. Maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so hindi po natin alam at alam po natin na ang taong po ito soon will come to an end. So 2023 has become history. At magiging history lamang po ito. At sa pagdating ng 2024 ay hindi pa tayo sigurado kung ano ang idadating ng araw o taon na ito. Pero alam po natin, no, kung ano po ang may tangan ng kinabukasan. We don't know who holds it. So let us face it in hope. Harapin po natin na merong pag-asa ang darating na. Unfortunately, sa mga kaganapan sa ating simbahan, some of them ay nawala po sa atin. Hindi po tayo nagbibigay ng anumang
komento para sa kanila dahil alam po natin, hindi po natin sila pagmamayari, but still, God allowed it. Kaya masaya po tayo, even though there are ups and downs na dumating sa ating simbahan, pero ganun pa man, God still was good through all these things. Trials man, fears, tears, joys, and rejoicing, ay yan po ay ating naranasan. Okay? Marami po tayong ginawa. So, ditong taon na to, it is very good for us dahil di tayo nagpabaya sa mga gawain. Nag-mission po tayo, umikot po tayo, and hundreds of tracts were given sa mga lugar kung saan doon po tayo pinapunta. So, ibig sabihin, this year ay magandang taon at ito po ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Now, this is the time to reflect and look forward with resolve. Of course, yung nakaraan na po yun, we cannot bring back, no? Hindi na natin mababago. Kaya nga sabi ko, it is an history. What is written is already written. Kaya yung mga nangyari po sa atin, hindi na po natin mababago, but still, it gives us more motivation para lalo pa natin mapaganda ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya tonight, alam naman po natin na wala po tayong complain. Hindi po tayo nagmamaktol sa ating Panginoon dahil ang ating Diyos. Now, in Exodus chapter 34 verse 6, kung saan si Moises, no? Basahin po natin. No? Exodus chapter 34 verse 6, and the Lord passed by before him. Si Moses po dito. And proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Yun po ang ating Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na pinagdaanan po natin, still, makikita po natin that our God is most gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. At ito po ay ating napagdaanan, naranasan po sa buhay po ng ating simbahan. So it means the Lord more than merciful and gracious. So we must receive it with kindness. Right? Ito po ay ating pinagpapasalamat para sa ating Panginoon. Tandaan po natin, 2023, it is almost gone and there is nothing we can do to change. Okay? So, ibig sabihin, 2024 is ahead and it is limitless in its possibilities. Ibig sabihin, parating ang panibagong taon at lahat ng mga possibilities na magagawa po natin ay hindi po nalilimitahan. We can do what we want as long na tayo po ay na magiging tapat sa ating Panginoon. Okay? Kaya sa taong pong ito na darating, it is a good for us. No? Tandaan po natin, ang sanlibutan ay may mga New Year's resolution po sila, pero it not last. Why? Because isang araw lang naman ang usapan. After that, wala na. Pero to you, children of God, dapat every day ang ating New Year's resolution. No? So, sa kanila ay saglit lang, ay nawala na sa kanila. Pero sa atin ay dapat ay araw-araw. No? So, ibig lang sabihin, tayong mga Kristiyano, okay?
tayo po ay magiging resolved as a children of God should be daily determination. Have a determination to do the things that are right and to abstain that are wrong. Yun po yung dapat tayong mga Kristiyano. Hindi yung iba na meron po sila pero still, bumabalik pa rin po sila. That's why this wonderful verse ay merong tayong matutunan at ito po yung pinaka-the best life verse ng isang Kristiyano. Why? Because dito natin makikita at mararanasan yung mga kaganapan sa buhay po natin because it is a time of realization. Kaya nga sabi ni Paul, brethren, I count not myself to have apprehended. Right? Time for realization and a time of reflection. This one thing I do. Ibig sabihin, binabalikan niya yung mga bagay na dapat niyang gagawin. And a time of rest, forgetting those things which are behind. Siguro, para makapagpahinga ang kaluluwa po natin because it happens, kalimutan na natin. We can improve it habang tayo po ay nagmumove sa ating pagiging Kristiyano. Hindi tayo ma-stuck doon sa mga kaganapan na hindi maayon sa buhay po natin. And there is a time also to resolve. Sabi ni Paul, and reaching forth unto those things which are before. Kaya nga sabi niya, I press toward the mark. Nagsusumikap po siya to gain the prize high of calling. Mataas ang pagtawag ng Diyos po sa akin. Hindi basta-basta magiging Kristiyano lang. We have to be a serious Christian. Kaya yung panawagan sa'yo, isang mataas na panawagan. Hindi yan katumbas ng bagay ang panawagan ng sanlibutan. Right? Tatawagin kang maglingkod bilang trabahador sa Malacanang as a minister. Tatanggapin mo ba yun? Hindi. Lalo pag ang presidente Kristiyano, nakapauwing ka pa. Uwi ka. Mas mataas yung tangan-tangan mo kaysa yung paglilingkod mo dito. That's how. Ganyan po sila tinitignan. Yung commitment na ibinibigay ng mga Kristiyano sa kanilang tagapagligtas. Kaya this time ay tandaan po natin mga kapatid, every year is a brand new year. Okay? So biglang sabihin, there is a past that is finalized. Yung mga nakaraan, which is, alam po natin na nagkulang po tayo, something na nagawa po natin, kailangan po natin i-finalize po yun para hindi po natin mababalikan pa. Right? Kaya si Paul, yun po yung kanyang naobserbahan sa kanya bilang tawag nito, bilang isang minister or apostles, no? Alam po niya. That's why this coming 2024 is almost 2023 is almost history. Kaya nga sabi ko, what I have written, I have written. Ibig sabihin, yung mga naganap na iyon ay hindi na natin pwedeng balikan. Hindi na natin pwedeng apprehend because it is publicly announced and privately announced and universally announced. Kaya hindi na niya pwedeng balikan po yun. Right? So, ibig lang sabihin, there is a past and remembrance. Right? There is a past and remembrance. There should be a critiquing of the past year. No? Ibig lang sabihin, yung mga nagdaan na taon po sa atin, kailangan i-check po natin po yun. Itama po natin po yun. Taking an honest look and our personal lives and service for the Lord.
Ibig lang sabihin, nagkulang ka sa buhay mo, nagkulang ka sa paglilingkod sa Panginoon, at aminin po natin na lahat po tayo ay dumaan po doon. So we have to check, we have to go back ano yung pagkukulang po yun. That's why ang aking titulo is 2024 is the year of commitment. Kaya pwede po natin balikan po yun. Both our failures and our victories. No? Pwede po nating i-divide, dito ako nag-fail. Dito ako naging victorious sa buhay na to. At yan po ay pinagdaanan po natin. Right? So we must see the past and reflect it. No? So, ibig lang sabihin, what could I have done that would have been better? Pwede kong yung nagawa ko sa taong ito na hindi ay naging successful, hindi naging mabuti, ay kailangan magawa ko ngayon sa 2024. No? Mapagbubuti ko pa at mas maganda pa. Ibig lang sabihin, mapapaganda pa natin. Tandaan po natin, no? Our service to the Lord ay dapat yung ating kakayanan, may bigay po natin. Hindi lang basta-basta magiging Kristiyano ka dyan. Mindan ka lang, no? Hindi yan ang panawagan sa iyo. Kaya nga sabi ko, your call is a high calling. Kaya hindi basta-basta na yan po ay hindi po natin bibigyan ng pansin. Okay? So, tandaan po natin, mga kapatid, ay tandaan po natin. Number 2, there's a plastic. Meron po tayong plastic. Ibig sabihin, meron tayong binabantayan, meron po tayong gustong gawin this coming year. That's why every Christian, it is a fantastic prospect for you. Right? What are those prospects na ating hinihintay? Of course, una sa lahat, there is a brand new year. Panibagong taon na naman na darating po sa atin. So, ibig sabihin, we are excited for this coming year. We don't know what will bring. Hindi po natin alam kung ano ang dala-dala ng taong ito. It may bring to us more poverty. Okay. Poverty na nga, tapos more poverty. Hindi po natin alam. More poverty, basta more heartache. Sakit sa puso. Dahil kakain po tayo ng masasarap ngayon. Right? More headache. Sakit sa ulo. Hindi sakit sa ulo dahil kumain ka ng malamig. Sumakit ang ulo mo. No, hindi. Problema po ito na magiging sakit sa ulo po natin. Right? Yun po yung mga magaganap sa ating paghihintay, no? And of course, sorrow. Diba? Yun ay anticipated po natin. No? Although tayo ay mga Kristiyano, of course, Christian ay gusto ang buhay laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya. What if? Kung ang yan ay dumating sa buhay po natin, mga kapatid. No? So, sabi ko nga, kailangan ay handa po tayo sa mga bagay na yan. Okay. So, ibig lang sabihin, tayo, maybe it will bring victory, right? Or closer to Christ if we will let it be. Di ba? Nasa atin po yun, mga kapatid. Kung nanaisin mo na taong ito ay magiging malapit ka sa ating Panginoon, it can be. No?
Basta yung commitment po natin, again, ay muli po nating sasariwain. Okay, so tandaan po natin mga kapatid, there's also a prospect of the coming of the Lord. Di ba? So that's why our heart cries. Christ, ibig sabihin umiiyak. Ano yung iyak po natin? Ano yung iniiyak ng Kristiyano kapag tayo po ay naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon? What are those cry? No? Like si John, ano yung cry niya? Even so come, Lord. No? Come. Yun po yung iniiyak po natin. Okay? Tandaan po natin. It will be. Mangyayari at magaganap anytime, moment now. So, ibig sabihin, if the trump sound any second or any minute in our lives, kasi ina-anticipate po natin ang ating Panginoon sa pagdating. Tandaan mo, yung trials and temptation, tribulation, okay, ay mapapanis na, mawawala po yan. Will all be over. No more sorrow. Right? Ito yung ina-anticipate po natin. No more pain. Okay? No more suffering. No more disappointments, discouragements, failures, heartaches, and headaches. Okay? Because of the glorious appearing of our Savior, our God, our Savior, Jesus Christ, our beloved bridegroom, the lover of our souls, our Redeemer, our Protector, our Lord, and our God. Okay? Yan po yung ating ina-anticipate. Hinihintay po natin. Okay? Kung hindi man natin mahintay ang kanyang pangawalang pagbabalik, but still, we have the prospect of our going home. No? Yung hindi na natin naabutan, yung second coming, pero prospect din po natin, baka mas maaga pa yung ating pag-uwi kung saan ang ating destinasyon. No? Of course, through the veil of death. No? Siyempre, tayo po ay hindi po natin alam kung kailan magaganap po yun. Or through the glorious rapture of the church. So, ibig sabihin, there is a beautiful will happen. No? Bilang mga Kristiyano. Tandaan po natin, yung pupuntahan po natin, of course, it is a home of a free. Ibig sabihin, yun yung uuwian po natin na free na sa lahat. Okay? Wala na yung mga bagay na nagbibigay pa sa atin ng kabigatan. So, ibig sabihin, this is a home of happy and free. Right? Ito yung nagbibigay po sa atin ng kagalakan. So, ibig sabihin, it is a beautiful place. It is a heaven of rest for those souls who are weary and worried. So, this is a beautiful place. Must be our prospect and desire. Okay? What else? There is also a present that is fresh. Biglang sabihin, yung freshness of this year coming. Diba? Alam naman po natin, pagdating ng 2024, mamaya lang po yan ay empty pages. Wala pang naisusulat dyan. Right? Wala, bakante pa yan. Bakante pa yan. Kaya marami po tayong maisusulat po dyan. Ibig lang sabihin, there is a present that is fresh. The freshness
of the coming year. Biglang sabihin, ito yung araw kung saan ang iyong kaluluwa ay makakapag-ingat. Why? Why? Because the past is now beyond. Wala na eh. Panibagong taon na naman. So, fresh po sa atin. Kumbaga sa walang load na tayong dala-dala. Iniwanan natin lahat sa ating likuran. So, there is present fresh. The freshness of this coming year. Okay? So, why? Because the past is now behind. And hopefully, we put it in the right perspective. Binago na natin po yun. So, ibig lang sabihin, lahat ng mga bagay na yun ay babaguhin na po natin. That's why there is a freshness of this coming year. Hindi lamang po yun. There is also a freshness of a new resolve. Tandaan po natin, by God's grace, you can live for and love the one who gave you, the one who gave Himself for us to the Calvary. So, ibig lang sabihin, madadagdagan yung dati na nagkukulimlim na pagmamahal mo sa Panginoon. Madadagdagan yung dating buhay mo na malamlam para sa Panginoon. Kaya this coming 2024, may bibigay mo ngayon yung buhay mo to the one who gave Himself at the Calvary. Amen. Commitment. Pinapakita lamang po doon yung magiging commitment. So, why? Because this is a reasonable service for you. Para sa Panginoon. Okay? So, ano pa ang magagawa po natin? Kundi mahalin ang ating Panginoon at mamuhay po para sa Kanya. Why? Because He has been good to all. Naging mabuti sa iyo ang Panginoon. Naging gracious po sa iyo ang ating Panginoon. Okay? He has been gracious to all of us. He has been so gentle with all of us. Kaya wala ka nang magagawa. Kundi pasalamatan ang ating Panginoon. Okay? For this coming year. Ay, mga kapatid, tandaan po natin. Ibig kong sabihin, there is a fresh of opportunity. Fresh. Ibig sabihin, bago. Oportunidad para sa ating Panginoon. What are those opportunities? Maraming opportunity po. Kung yun ay hindi po natin napunan ng mga bagay na yun during the last year, dito ay maibibigay po natin, mga kapatid. What are those opportunities? There are endless new opportunities to live for Christ. Opportunities to witness for Christ. Opportunities to worship Him. No? Opportunities to walk with Him. So there is a lot of opportunities to serve Him. Tandaan po natin, lahat po ito ay ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon to come up para mapunan po natin lahat po ito. What an excitement year! Kasi lahat po tayo, inaabangan po natin po ito. Right? We don't know kung ano po ang magaganap, but still, we have the desire na maibigay po natin ang ating commitment sa ating Panginoon. Okay? So, there is a chance. Okay? Kung hindi po tayo nagiging tapat sa nagdaang taon, we can do this coming 2024 for a new year commitment sa ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, alam po natin na marami tayong pinagdaanan sa simbahan pong ito. We still almost break down. Pero hindi po pinahintulot ng Diyos because you are here. Nandiyan po kayo.
preserve ng ating Diyos ang simbahang ito because there are faithful men and women na nandito. So, ganun po katapat ng ating Panginoon. Kaya inihingi po niya ang ating magiging commitment para sa long na ini-enjoy po natin ang ating pag-stay. Of course, alam naman po natin na hindi lang naman po tayo nag-i-enjoy. Of course, ini-enjoy po natin yung ating salvation and of course, yung ating service sa Lord, ini-enjoy din po natin po yun. At the same time, we still enjoying yung ating prospect for the coming of our Christ. Sana this 2024, hindi natin alam, kaya nga sa blanco, hindi natin masasabi that this 2024, our future arrive. No? Dahil wala, blanco po yun eh. Kaya nga sabi ko, kanina, it may be, the Lord will come back. No? Kaya yung future po natin ay hindi po nakasalalay sa taong po ito. Why? Because we are anticipating, we are prospecting the second coming of Christ. Right? Kaya, again, mga kapatid, this 2024 is a lot of time, no? And responsibility, again. Kaya excited ako kung ano ang magaganap sa year po ito. Okay? Sana ganun din po kayo. Sana ganun din po tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi the more na maraming excitement, the more naman na magkakaroon po tayo ng excitement to serve, to witness, no? To walk, okay? To materialize yung mga bagay na meron po tayo. Di ba? Yun po yung nagbibigay po sa atin para may bigay po natin our commitment sa ating Panginoon. That's why maybe this coming year, tandaan po natin mga kapatid, let us face this coming year or New Year with resolve in our hearts. Ibig sabihin, aabangan po natin ang taong po ito na ang puso po natin, okay, ay maayos. That we have to make this year best year. Ibig sabihin, abangan po natin itong taong po ito na ito yung pinakamagandang taon na meron po tayo. Okay? So let's face this year with excitement and hope in our hearts. Okay? Of course, kahit kayo ay masaya, no? Sa ihatid ko ng taong po ito. So again, sana ang ating Panginoon ay pagpalain po tayo, every one of us, okay? In this year, 2024, more commitment, more faithfulness, right? More service, and more excitement para sa atin. Salamat mga kapatid sa inyong katapatan sa Panginoon, sa simbahang pong ito. Ay, kahit kukunti na tayo, pero still, dito mag-uumpisa yung pagdami ng tamang ihatid ng Panginoon sa simbahang ito. And I'm hoping for that. Yan po yung aking inaabangan. Right? Yan po ang aking inaabangan sa simbahang po. Kung yung simbahan, kung saan kapag dumaan ang Panginoon, hindi siya papasok. Dumadami po yung what's more. Yung simbahan na hinahanap ng Panginoon, na kanyang papasukan, yun pa kaya? Maraming mga simbahan po dyan. Marami.
Pero dadaan na lang ng Panginoon dahil hindi po yun ang kanyang hinahanap na simbahan. And I believe this church, ito yung hinahanap niya. At ito rin po ang hinahanap ng mga tao. Because they are looking at church saan dito nila matutunan, dito nila masisiguro ang kanilang kaligtasan through our teaching and doctrines. Kaya mga kapatid, please pray as we waiting this year. At alam po, I believe God will do in a mysterious way. I don't know. Dakilang Diyos, kami po ay lumuluhod po sa inyo. Nagpapasalamat because you've been faithful. You've been very gracious to us, mercy to us this past years na kahit maraming pagsubok ng aming simbahan, Panginoon, still nakatayo pa rin po ito because this is your church. And you put a man, women, and men who are faithful to serve you, who are faithful to open, Lord, yung mga bagay na ginagawa po namin. Hindi namin ito ginagawa because gusto po namin ma-justify kami. Pero ginagawa po namin ito for you. Kaya salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ang iniwan mo dito. At ito po ang hinahanap po, Diyos, sa aming kalagitnaan. Kaya we are hoping and believing, Lord, na still this church, historic heritage Baptist Church, will rise again. Kaya salamat po, Panginoon, for those your servant, faithful servant, kung saan nananatili na narito ay patunay po, Panginoon, that they are enjoying your presence, Panginoon, sa mga bagay na mga natututunan po namin, Lord, ay hindi po namin matututunan po sa labas. Kaya salamat po sapagkat through these things ay ini-equip po kami for preparation of another kind of ministry kung saan ito po ay aming magiging tapat po ng bawat isa. Kaya o Diyos, basbasan mo po ang iyong mga anak sa darating na taon po. Na makita po nila o Diyos how wonderful work sa kanilang mga buhay and even, Lord, sa loob ng simbahan. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo at pagpapala mo po sa bawat isa po sa kaya harapin po namin ang bawang taon, Lord, na dala-dala po namin ang aming malaking pag-asa. Whether you come back or whether, Lord, you are putting us behind, Lord, sa mga bagay na more faithful to serve you. O Diyos, salamat po at ibinibigay po namin sa inyo sa pagkakataon po ito ang aming mataas na pagsamba at pagpuri po sa inyo sa gabi. Maraming salamat. Ito po ang idalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.